Okay, goodie guys, no? So mayroon na naman kaming service dito guys na Sharp automatic washing machine, no? So ang naging issue nito guys, ayaw na magkarga ng tubig, ayaw din mag-drain, no? So ito yung sakit ng mga ganitong Sharp na automatic washing machine kapag nagkaroon siya ng problema. So ang history nito guys, DIY na ito ng ating customer. Ang nangyari daw kasi nito, una hindi siya nag-spin. Ang ginawa niya, bumili siya ng sensor sa online. Nung maikabit na yung sensor sa online, nagtuloy-tuloy naman yung pagkarga ng tubig. Ayaw naman niya magwas, no? Pero gumagana siya sa spin. So nung na-check namin guys, ito guys may konting ngat-ngat ng mga daga. Wiring nakabalat. Ay ayusin lang natin guys, babalutan lang natin ng maayos. Lagyan lang natin siya ng electrical tape, no? Yan. So yun. So ngayon, after niya guys na mapalitan ng sensor na na-order niya nga sa online, ito yung sinasabi ko guys na yung sensor na nabibili talaga sa online. Tsambahan talaga na gumagana yan, no? Kasi marami na talagang nag-message sa akin yan na nakapalit na sila ng ganong parts. Ang problema, same pa rin, nagkakaroon ng problema, no? Yun. So nung napalitan niya ng sensor, nagtuloy-tuloy naman sa pagkarga ng tubig na supposed to be guys, ang naging problema nun, ang sensor lang talaga, no? Hindi maganda yung nabiling sensor. So ang ginawa ng customer natin, ang akala niya ay inlet valve, no? Ang problema kasi nga tuloy-tuloy sa pagkarga ng tubig, no? Ngayon, nung pinalitan niya ng inlet valve, yung kanyang washing machine, ang naging problema naman guys, ay hindi na rin nagkarga ng tubig, no? So, ayan. So, ito ngayon guys, no? So, ito ngayon ang ito troubleshoot natin, no? So, ito yung sensor guys, yung luma niya, binalik na rin ni sir, no? Ito. So, ang gagawin natin guys, kasi medyo may mga ngat-ngat guys yung wiring, may mga nabalatan, babalutan muna natin, ayusin muna natin to, no? Para bago natin to itesting, para makita natin kung ano yung problema, no? So, ang sakit nito guys ay ngayon, ay ayaw na magkarga ng tubig at saka ayaw na mag-drain, no? So, maraming na-encounter ito. Siguro kung kayo ay technician, marami na kayong na-encounter nito na pinalitan nyo na ng board, no? Kasi ayaw niya magkarga ng tubig, ayaw niya rin magkarga ng ayaw niya rin mag-drain. Pero yung motor gumagana. Nagkakaroon, umiikot siya, no, kapag i-start mo. So ibig sabihin, ang problema niya lang ayaw niya magkarga ng tubig, sa ayaw niya mag-drain, no? So usual na sakit ito ng ating Sharp, no? So ito guys, testingin natin, no? On natin, yan. Yan, start natin. Ayan. So, ayan, start natin. So, wala guys, hindi siya talaga nagano. Dapat uugong na yung motor para magkarga ng tubig. So, wala siya. So, yung motor naman sa baba, umiikot. So, tinitesting natin to guys, yung inlet valve niya. Ayan, no, wala talaga siyang supply. Papunta doon sa inlet valve. Walang 220 na pumapasok, no? Nung sinukat natin. So, wala siya talaga. So, yan, no? Yan, sinusukat natin. Ayan, wala talaga guys. Walang output galing sa board, no? Wala siya talagang output. So, sinusukat natin dyan kung may 220 na pumapasok. Dapat kasi guys, may 220 na papasok dyan kapag ilagay natin sa wash mode. So, wala talaga guys. So, ibig sabihin, wala talaga pumapasok na 220 dito sa inlet valve. So, ang ginawa natin guys, ito, sinukat natin, titingnan natin to yung sinukat namin yung inlet valve guys. Ang problema nito, yung pinalit ni sir na motor na inlet valve ay sira din, no? Kasi ang nangyari, ang reading niya guys nasa 5 na. 5 kilo ohms, no? So, malamang ang duda namin dito guys, sana ang naging problema lang talaga ng washing ay yung sensor, no? Kung nakabili lang sana si sir ng tamang sensor, goods na sana yung kanyang washing. Kaso ang problema, nung nabili niya nga, ay nagtuloy-tuloy sa pagkarga ng tubig. Kaya nung nagsuspect niya, yung inlet valve. Kasi ang inlet valve na padala sa kanya ay shortage naman, no? Or 5 ohms na, kilo ohms. So, ibig sabihin, sira na. So, ang ginawa guys, kasi sinukat namin guys, yung luma ni sir ay good pa. Nasa 4.6 kilo ohms pa. So, good pa, no? So, binalik natin yung luma. So, yun ang naging cause kung bakit nasira guys ang board. So, sa makatuwid guys, ang problema ng Sharp, once na hindi yan magkarga ng tubig at hindi yan mag-drain, ay board ang problema, no?
So ito yung board guys, kinalas namin, no. So ngayon guys, ituturo namin sa inyo, no. Ito yung top secret ng mga veterans na technician, no. Kung anong problema, kung paano repairn yung mga ganitong problema na ayaw niya magkarga ng tubig, ayaw niya mag-drain, no. So pwede naman palitan ng board, no. Pwede naman na i-repair yung board pag ganito ang problema, no. So ayan guys, kinalas lang namin yung board, no. Papakita natin sa inyo kung paano natin ito i-repair yung mga ganitong problema na ayaw niya magkarga ng tubig at ayaw niya rin mag-drain, no. Ayan, so ito yung board niyan guys, no. So ayan, so ang gagawin natin, double check natin, no? Para sure tayo, no. Testingin natin dito na wala siya sa saksakan niya kasi sinirit na rin natin yung mga wiring ng washing, no. So goods naman yung wiring niya, no. So yun ang sinasabi ko sa inyo, bago kayo kasi magpalit ng board, double check talaga lahat. Ayan. So good naman yung wiring connection. So talagang nasa board ang problema. So ayan. So yan, no. Tingnan natin ulit guys. So shout out kay Sir Ray, repair shop ng Selena Homes, Bacolod City, no. Shout out sa iyo sir. No, sa mga gusto magpagawa diyan sa Bacolod area, no, hanapin niyo lang si Sir Ray. Ray repair shop ng Selena Homes, Bacolod City. Ayan. So yan guys, no. So kung ikaw ay bago or lumang technician na hindi mo pa alam ito, panoorin mo ito guys, yung video na ito, kung ano ang problema, anong dapat i-repair kapag naka-encounter kayo ng Sharp automatic washing machine na ganitong model ay ayaw magkarga ng tubig at ayaw niya mag-drain, no. So ayan. So yan. So ulit-ulit lang natin tinitesting guys, no. So wala talaga guys, no, kahit ulit-ulit natin tinitesting, ayaw niya talaga mag-output, no, ayaw magkarga ng tubig, ayaw mag-drain, no. So ayan. So kahit spin natin guys, ayaw niya, no. Wala siyang drain, wala talagang movement guys, no. Yan. So ang gawin natin guys, repairing natin ito guys, itong resistor na ito guys, itong puti, ito yung mataas. Yan. So yun ang ating i-check, no. So operahan natin yan dito. Ayan. So alam niyo naman siguro guys kung paano mag-check ng resistor, no. Resistance lang naman kasi diyan ang tine-check diyan, no. Yan yung puti na yan, yung mataas, no, yung pinakamataas na yan. Yun ang ating i-check ngayon, no. Ayan, so mag-o-opera na naman tayo, no. So first time namin to guys ilabas yung ganitong vlog, no. Ganitong problema, no. Iwan ko lang kung yung iba kung alam niya nila ito, no. Pero tingin ko karamihan wala pa masyado nakakaalam sa problema na ito, no. Pag ganito ang problema ng washing machine, no. Yung ayaw magkarga ng tubig, ayaw mag-drain. So pwede naman kasi guys palitan yung board, no. Kaso medyo mahal kasi yung board ng Sharp na ganitong model, no. Pricey. Medyo mahal, no. So pwede naman natin i-repair, no, na hindi na natin kailangan magpalit, no. Kailangan lang marunong ang gumawa. Ayan. So ito guys, no. Ooperahan lang natin, no. Iyan. So doktor ulit tayo dito guys, no. Mag-oopera tayo, no. So habang nag-oopera tayo, mag-shoutout muna tayo, no, kay Sir Rolando Dizos, no. So sa mga taga-subaybay natin, kay Rolando Alancado from Antipolo, Idil Miro Nocalan, no, shout out kay Sir GC Villanueva, Pedro Junior Cruzat, Frank Daniel Amora, Dolpitic, Marlon Labilla, Jerome Di Guzman, Efren Tumarong, Joperic Presnilo Flores, Johnson Chua, Marlon Labilla. Ayan, no. So shout out sa mga masugid natin na mga technician na nagagsubaybay sa atin dito sa ating mga video, no. Ayan. So na baklas na natin guys yung pinaka
board, no? Ayan, operahan na natin, no? So, yun, yung tinuro ko sa inyo, guys. Ito yung paa niyan, dalawang paa lang yan. Yan po ay resistor, no? Resistor yung puti na yan. Yan. So, ang resistor na yan, guys, dyan dumadaan lahat ng switching ng inlet valve at saka drain motor. So, yan yung dyan dumadaan, no? Sa resistor na yan. So, para siyang protection, yun yung nagpo-protect or siya yung nagre-resist ng resistance, no, na dumadaan dyan papunta doon sa ating inlet motor, no? Ayan. So, shout out din, no, kay Tiknowi, no? Isa din itong malupit na vlogger na gumagawa rin ng mga board, no? So, alam niya na ito kung paano ito i-repair, yung mga ganito. Ayan. So, ito guys, yung dalawang paa niya guys, sukatin natin, no? Yan, yung itong puti na ito. Tingnan natin kung mayroon pa siyang resistance. Lagay nyo lang yan sa ohm. Yung itong inyong tester. No? Dapat mayroon kayong ohms na mabasa dyan, na ma-readings. At least 20 ohms, no? No? Ayan. So, ito, testingin natin guys kung mayroon tayo makuhang reading dito. So, siguro alam nyo naman kung paano mag-test ng resistor. No, resistance, no, true resistance lang naman yan guys. Ayan. So tingnan natin. So ayan guys, open, ayan, no. Wala, open. Wala tayong reading na makuha. Ayan. So resistance, true resistance guys, yung ano natin, ayan, no. Ayan. So dapat may ohms tayo na ma-read dito. So wala guys, oh. Ayan, open. Ayan. So ibig sabihin guys, ito ang may problema, no? So, yan po ang kailangan natin palitan, no? So, yun. So, mayroon namang value yan, guys, no? No, pwede naman makita diyan na mayroon naman siyang value. So, ito yung dala natin, guys, yung panghinang natin, no? So, papalitan natin to, yung parts na ito, guys. Yung resistor na yan, yung kulay white na yan, na mataas, no? So, di naman kayo maligaw dyan kasi pagka binunot nyo yan, makikita nyo naman yung value dyan, no? So, ayan. So, ito yan, guys, yung puti na mataas. No, yun yung ito, yan. Yan. Ayan guys, oh. So hindi natin matutukan yung value. Yan. So yun yung kailangan natin palitan. No? Or pwede naman yan i-repair, no? So kung marunong kayo gumawa dyan, pwede naman palitan, no? So ayan. So yun, nihinang natin dito, no? Ayan. So alisin natin to or palitan or repair natin to, yung ganitong resistor. Ayan. So, yun, no? So, ayan guys, pinalitan na namin yan, no? Ayan, titestingin natin, no? So, testingin na natin to. Balik na natin to yung kanyang connection para matesting natin. Ayan. Ayan. So, balik lang natin. Itesting lang muna natin. So, pagka okay na guys, ang gawin nyo, ibalutin nyo rin ulit ng kanyang cover, tapos lagyan nyo siya ng glue para naman silyado pa rin. No, kapag kayo ay nag-repair ng mga ganitong washing machine, no? So yan, testingin natin. Lagay natin siya sa spin. Start, tingnan natin kung gumana na. Ayan. So tingnan natin. So ayan guys, humila na yung drain, no? Yan, humila na. Ayan. So ibig sabihin guys, good na ito, no? So, yun po ang problema nito, guys, no? Yung resistor na puti, na matangkad, no? Yan yung naging problema. So, yan. So, ang gagawin lang natin, guys, papalitan din namin to yung sensor ni sir, no? Kasi yung sensor niya sira to. Binalik niya yung lumang sensor niya dahil hindi niya siya mag-spin. So, papalitan din namin. So, kasi tulad nito, ayaw din niya mag-spin, guys. So, kasi nga, sira yung sensor na binalik niya. Kasi ito yung luma niya, no? Kasi yung bago na nabili niya, guys, ayaw niyan umikot, no? Kasi nga, umiikot naman pero ayaw magwas, ayaw magkarga ng tubig. So, yung luma yung nakakabit. So, kung mapansin nyo yung luma, hindi siya nag-spin pa kahit nasa 10 na siya, guys, oh. Matagal. So, pinalitan namin yan dyan, guys, no? So, yun. So, ang gagawin natin, i-fix na lang muna natin to, no? Para matesting natin, no? Para maayos natin. Ma-testing lahat kung okay na ba. Ayan, no. So, no, yan. Nang pinalitan namin ng sensor, guys, ayan, umikot na siya, nag-spin na siya, guys.
No, so pinalitan natin siya. Yung pinalit namin dito guys, yung malaking sensor, no, yung pang heavy duty natin. Ayan, no. Ayan, nag-spin na. Umikot na. Ayan. So pinalitan namin ng sensor kasi yung lumang sensor ayaw mag-spin, no. Ayan. So ito guys, pinipix natin. Babalik lang natin para maayos na, no. So yun lang guys, no, yung resistor, tandaan nyo lang, pag ayaw magkarga ng tubig, ayaw mag-drain, yung kulay puti na resistor ang problema dyan. So, ayan. So, set up natin. Tingnan natin kung magkarga na siya ng tubig. O, ayan. Lagyan natin sa mababang level lang. 19. No? Start. Ayan. Tingnan natin kung magkarga na siya ng tubig. So, ayan guys. Oh, magkarga na siya ng tubig. So, yun lang naging problema niya guys. Yung resistor na yun, yung kulay white na yun. No? Ayan. So, ganoon lang kasimple guys, no? Yung ganitong problema. So, hindi nyo na kailangan magpalit ng board. Pwede nyo ipa-repair guys ang inyong washing machine kung ito ay hindi nagkarga ng tubig at saka hindi nagde-drain, no? Basta dalawa yan guys ang hindi nagkarga, hindi gumagana, ayaw magkarga ng tubig, ayaw mag-drain, malamang nasa board na ang problema niyan. Hindi naman, imposible naman na magsabay sira yan, sabay yung inlet valve at saka yung drain motor. So usually yan, ang naging problema dyan ay yung kanyang board. So ayan, okay na po ito guys, no? So maraming salamat po sa panood, bye bye.